Sa sandaling ito, biglang nabali ang lapis na hawak ni Blackie dahil naramdaman niya ang aura na nagmumula sa zombie na nilikha ni na Professor Faye. Maging ang iba pa niyang mga kasamahan ay nagmamadaling pumunta sa opisina ni Blackie upang tanungin kung ano ang nangyayari dahil, katulad niya, ay naramdaman din nila ang aura na katulad ng kanilang boss. Sa sandaling ito, napatingin si Blackie sa direksyon ng pinagmumula ng aura na kanilang naramdaman. Maging si Piccolo, nakararating lamang sa lugar, ay kinabahan sa posibleng mangyari. Samantala, ang zombie na nilikha ni na Professor Faye ay nakalabas na sa capsule, at sa sandaling ito, matamang pinagmamasdan ng dalawang zombie ang kanyang gagawin. Nang makita sila nito, kinabahan sila dahil sa nakakatakot na aura na nagmumula sa zombie. Habang nagugulat pa sila, nagsimula namang maglakad ang zombie patungo sa dalawa. Dahil dito, biglang tumawa ng malakas ang Ancient One at iniisip na nagtagumpay sila sa kanilang eksperimento. Binanggit pa niya na sa wakas ay makikita na nila kung gaano kalakas ang kanilang nilikha. Samantala, ang dalawang zombie ay hindi makakilos mula sa kanilang kinatatayuan dahil sa mga oras na ito, pakiramdam nila ay isang higanteng nilalang ang papalapit na sa kanila kaya napatanong sila kung sino ba ang zombie na ito. Nang makita naman ng Ancient One ang kanilang reaksyon, halos mapunit na ang bibig nito sa kakatawa. Ngunit sa sandaling malapitan na ng zombie ang dalawa, nagulat sila dahil hindi gaya ng kanilang inaasahan. Bigla silang niyakap nito at sinabi na natutuwa siya na mayroon na siyang nakitang mga zombie katulad niya. Dala naman ng pagkagulat sa hindi inaasahang pangyayaring ito, biglang tumulo ang sipon ng isa sa mga zombie, habang ang Ancient One naman ay halos bunuti na ang natitira sa kanyang mga buhok dahil sa pagkabigla sa mga ginagawa ng kanilang nilikha. Habang nagpapatuloy pa ang zombie sa kanyang mga ginagawa, tuluyan nang nawala ang kumpiyansa ng tatlo at napapamura na lamang dahil sa pagka-disappoint dahil pakiramdam nila ay nabigo sila sa kanilang nilikha. Samantala, si Jiangxi ay ngayon ay nakayakap na sa hita ng isa sa mga zombie dahil tuwang-tuwa siya na nakakita na ulit siya ng isa sa kanyang mga kauri dahil pakiramdam niya ay nag-iisa na lamang siya. Habang pinipilit pang kumawala ni Xiao mula sa kanya, hindi naman makapaniwala ang kanyang kasamahan dahil ang kaninang maangas na dating nito ay tuluyan ng naglaho. Sa laboratorio naman ng mga kalaban, galit na hinawakan ni Professor Faye ang Ancient One at sinabihan na dahil sa kanya ay nabigo sila. Pinipilit naman siyang pakalmayan nito at sinabi na marahil ay nagkaroon lamang ng isyo kaya naging ganoon ang reaksyon ng kanilang nilikha. Kasalukuyan namang humihingi ng paumanhin si Jiangxi dahil naging padalos-dalos siya sa kanyang mga kilos kanina. Kasunod nito, nagpakilala siya sa kanila bilang si Jiangxi, habang nakikipagkamay naman si Xiao sa kanya. Tinanong niya kung isa rin ba siyang zombie na katulad nila. Agad naman itong kinumpirma ni Jiangxi at sinabi na mayroon pa palang natitirang mga buhay sa kanilang lahi kaya hindi na siya mahihirapan pang buhayin pa sila. Napakamot naman si Xiao sa kanyang ulo matapos marinig ang sinabi nito na bubuhayin muli ang kanilang mga kalahi. Ngunit bago pa siya masagot ni Jiangxi, sinabi ni Agi na ngayon lamang ay ginamit niya ang kanyang Enhanced Consciousness Device para i-scan si Jiangxi at gaya ng sinabi niya, isa nga siyang zombie. Nagtataka naman si Xiao tungkol dito dahil napansin niya na mayroon itong mga mekanikal na parte ng katawan. Sinabi naman ni Jiangxi na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito dahil hindi na iyon importante dahil minsan ay nagigising siya nang hindi niya na alam kung ano ang kanyang dating itsura. Pagkatapos niyang sabihin ito, nagsimula siyang tumawa na para bang hindi importante ang kanyang sinasabi. Ang dalawa naman, matapos marinig ang kanyang sinabi, ay natulala at hindi malaman kung nasa tamang pag-iisip pa ba ang kanilang kausap. Ngunit habang nangyayari ito, tinawag na sila ng kanyang kasama at sinabi na kailangan na nilang umalis ngayon din. Kaya dahil dito, nagpaalam na ang dalawa at pinayuhan si Jiangxi na huwag masyadong gumala sa paligid. Pagkatapos nito, tuluyan ng lumipad ang eroplanong sinasakyan nila, at habang nakasakay sila dito, tinanong ng pinuno ng mga rebelde kung bakit sila nagtagal doon. Nakangiti namang ipinaliwanag ni Xiao na mayroon silang nakatagpo na interesenteng kauri nila. Sa kabilang banda,
Matapos kumaway sa dalawang zombie, masayang tumingin sa paligid si Jiangxi at sinabi na dahil maganda ang kanyang mood, mag-iikot-ikot muna siya sa paligid ng lugar na ito. Samantala, sa laboratorio ni Professor Fei, kasalukuyang tinututukan na ng baril nito ang Ancient One dahil sa kanyang labis na galit dahil iniisip niya na nabigo sila sa kanilang eksperimento dahil sobra siyang nagtiwala sa kanya. Samantala, sa mga oras na ito, makikitang lumipad na si Jiangxi patungo sa isang lungsod. Matapos siyang bumaba sa isang abalang kalsada, nakita niya ang mga tao na ngayon ay nakatingin sa kanya dahil iniisip nila na kakaiba ang kanyang itsura. Ngunit sa sandaling makita ni Jiangxi ang mga taong ito, biglang nagbago ang kanyang personalidad at ngayon ay napuno ng galit ang kanyang buong ekspresyon. Sa eroplano namang sinasakyan ng mga rebelde, kasalukuyang iniisip ni Xiao at Agi na ang kanilang nakatagpo kanina ay masyadong interesante at iniisip pa nga niya na dapat ay isinama na lamang nila ito dahil para sa kanya ay masyado itong mahina at baka mapaslang lamang ito ng mga tao sa lugar na iyon. Ngunit sa sandali ding ito, ang zombie na iniisip nilang mahina ay ngayon ay lumipad sa ere at naghahanda ng umatake sa buong lungsod. Matapos niyang pakawalan ang kanyang atake sa lupa, nagulat maging ang grupo ni na Professor Fei dahil sa sandaling ito, nagkaroon ng malaking bitek ang buong lungsod at lumipad sa kalangitan ang mga sasakyan at mga tao dahil sa lakas ng impact. Maging ang eroplanong sinasakyan ng mga rebelde ay nakaramdam ng pagyanig. Matapos nilang tingnan kung ano ang nangyayari sa labas, nakita nila na ang mga sasakyan at mga tao ay kasama na nilang lumilipad. Habang naguguluhan pa sila kung anong nangyayari at kung ito ba ay isang klase ng lindol, natigilan sila matapos makita kung ano ang nangyari sa labas. Dito, nakita nila na ang kalahati ng lungsod ay ngayon ay tumayo na dahil sa lakas ng atakeng ginawa ni Jiangxi. Ang pangyayaring ito ay kahawig ng ginawa ni Zombie noong mga unang episode. Ang grupo naman ni na Professor Fei na kanina ay iniisip na palpak ang kanilang nilikha ay pinagpawisan ng matindi at natulala dahil hindi nila lubos na maisip kung gaano kalakas ang kanilang nalikha. Habang ang mga sasakyan at ang mga tao ay nasa kalangitan pa rin, namangha naman ang dalawang zombie dahil sa lakas na ipinapakita ng zombie na kanina nilang nakilala. Maging ang grupo ni na Violet at Lanky na ngayon ay nasa malayong bahagi ng karagatan ay nakita rin ang malaking kaganapan sa lugar ng pag-atake ni Jiangxi. Dahil sa mga oras na ito, nakita din nila ang malaking tipak ng lupa na ngayon ay nakaturo na hanggang sa kalangitan. Samantala, ang Blood Queen na ngayon ay nakalock pa rin sa formation na ginawa ng malaking lalaki ay sinabihan ng grupo ni na Butterfly na maliban kay Zombie, wala nang makatatalo sa kanya kaya tinanong niya kung sino sila. Hindi naman naiintindihan ni Butterfly ang kanyang pinapasok at mapang-asar pang sinabihan ang Blood Queen na nahulaan niya. Galit namang sinabi nito na, kung sa palagay ba nila ay mapipigilan nila siya sa ganitong klase ng abilidad. Pagkasabi niya nito, mabilis niyang winasak ang mga bato na pumipigil sa kanya. Matapos makita ang ginawa niya, sinabi ni Tian na mas malakas ito kaysa sa kanyang inaasahan. Wala namang pakialam ang Blood Queen sa kung ano ang kanilang iniisip at sa halip ay tinanong niya ang kanilang grupo kung sino sila. Walang balak magpakilala si Butterfly sa kanya at sa halip ay inutusan pa nga ang malaking lalaki na sugurin ulit ito. Ngunit pinigilan siya ng kanyang kasama at sinabi na hindi ito ang oras para malaman kung sino ang mas malakas na tauhan. Matapos niyang sabihin ito kay Butterfly, sinabihan niya ang Blood Queen na wala silang masamang intensyon sa kanya at gusto lamang nilang malaman kung sino ang kanilang master dahil gusto niyang makipag-usap sa kanya. Tila napipikon naman ang Blood Queen dahil iniisip ng mga ito na siya ay isang hamak na tauhan lamang, kaya galit niyang tinanong ang mga ito kung ano ang kanilang sinasabi. Nagsimula namang pagtawanan siya ni Butterfly at sinabing wala talaga itong kaalam-alam lalo pa tungkol sa mga vampira na nag-e-exist sa mundong ito. Sinabi pa niya na marahil ay napag-iwanan lamang ito ng panahon at nabubuhay ng walang alam sa kanilang lahi. Sinabi naman ng malaking lalaki na kung pagbabasehan ng timeline, matagal na dapat siyang nawala dahil kahit na ang Blood Queen na kanilang master ay gumamit pa ng cultivation chamber para lamang mapahaba ang kanyang buhay, hindi pa rin ito magkakaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan.
Hindi naman pinansin ng Blood Queen ang lahat ng kanilang mga sinasabi at bagkus ay sinabihan si Tian na mukha siyang maraming alam tungkol sa kanya na para bang kilala niya siya ng personal. Kasabay nito, napansin ng kanilang kasama na nagtataglay siya ng isang klase ng genetic factor na nagbibigay sa kanya ng immortalidad kaya sinabi niya sa Blood Queen na sila din ay mula pa sa mga sinaunang sibilisasyon at ang dahilan ng kanilang paglitaw ngayon ay upang imbestigahan ang tunay na lakas ni zombie. Dinagdag pa niya na dahil matagal na rin siyang nabubuhay sa mundong ito, nakiusap siya sa kanya na sabihin kung nasaan ang kanilang master para makapag-usap sila. Mukha namang napipiko na ang Blood Queen sa mga sinasabing ito ng kanilang grupo at sa pag-iisip na siya ay isang hamak na tauhan lamang, kaya sinabi niya na wala siyang pakialam sa kanilang mga layunin. Di gaya ng kanilang inaasahan, hindi rin niya gusto ang mga taong katulad nila. Ngunit ang malaking lalaki na kanilang kasama ay nakuha ang kanyang competitive spirit kaya nais niyang labanan ito. Pagkasabi niya nito, nagsimula ng mag-ipon ng kanyang lakas ang Blood Queen at naghahanda ng makipaglaban. Nagulat naman si Butterfly matapos maramdaman ito kaya agad siyang prinotektahan ng malaking lalaki dahil batid din niya na nagiging seryoso na ang Blood Queen. Ngunit bago pa siya makagawa ng kahit anong atake, naramdaman ng magkabilang panig ang nangyaring kaguluhan sa kabilang panig ng karagatan. Kasabay nito, natano din nila ang malaking tipak ng lupa na ngayon ay nagmistulang malaking bundok sa kanilang harapan. Hindi naman sila makapaniwala sa kanilang nakikita at sa sandaling ito, nanlaki ang kanilang mga mata at iniisip kung ano ang nangyari doon. Kasabay nito, ang mga reporter ay iniulat na ang exchange meeting ay nasa kalagitnaan na ng matinding labanan. Ngunit nang tumingin sila sa kabilang panig ng helicopter, nakita rin nila ang malaking tipak ng lupa kaya dahil dito, halos malaglag na ang kanyang mga mata at panga dahil sa sobrang gulat. Maging ang iba pang mga kalahok sa exchange meeting ay nagulat din at hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Samantala, si Jiang Xi na nanatili pa rin sa kanyang kinatatayuan ay lumipad pa itaas sa lungsod na nawasak. Habang ang grupo naman ng mga rebelde ay maingat na iniiwasan ang mga gusaling nawasak at sinusubukang itaas ang kanilang eroplano para hindi sila tumama sa mga gusali, nakita naman ng dalawang zombie na umalis na doon si Jiang Xi. Kaya nagmungkahi sila na sundan ito. Habang pinagmamasdan pa nilang lumilipad ito patungo sa kalangitan, bigla itong tumingin sa kanilang direksyon at pagkatapos ay nagpalit na ng kanyang anyo patungo sa kanyang second form. Dahil dito, lalong nagulat ang grupo ng mga rebelde dahil sa anyo niyang ito, mas lalo pa siyang lumakas. Matapos magpalat ng anyo, mabilis itong bumulusok pa ibaba patungo sa lungsod at matapos siyang bumagsak dito, muling nagdulot ng higit pang pagkawasak. Ngayon, nagkaroon ng malalaking bitik sa buong lungsod na patungo sa iba't ibang direksyon. Habang nagugulat pa ang mga nakasaksi nito, muling nagsagawa ng pag-atake si Jiang Xi na nagdulot ng paglipad ng kahit na mga gusali patungo sa kabilang panig ng lungsod. Kasama nitong lumipad ang mga tao at sasakyan. Maging ang eroplanong sinasakyan ng mga rebelde ay nagkawasak-wasak at tumilapon papalayo ang mga taong sakay nito. Ngunit sa halip na isipin ang kanilang mga sarili, nag-utos si Augie na protektahan ang kanilang boss. Makalipas ang ilang sandali, makikita sa gitna ng lungsod ang isang bola ng enerhiya na nagpangyari ng higit pang pagkawasak at nagdulot ng malaking butas sa gitna ng lungsod. Dala naman ng nasaksihang pagsabog, ang nakatulala pa ring sina Lanky at Violet ay biglang nilipad ng hangin na nagmula dito. Dahil sa puwersa ng pagsabog na nangyari sa malaking lungsod, ang lahat ng mga tao na naninirahan sa lungsod na iyon ay tuluyan ng naglaho at nabura na sa mundo. Samantala, nanatiling nakatayo doon si Jiang Xi at habang pinagmamasdan ng grupo ni na Butterfly ang naganap na pagsabog, sinabi ng malaking lalaki na ang may kagagawa ng lahat ng iyon ay si zombie. Sa kanyang tansya, nasa 30 milyon na tao ang napaslang kasama ng lungsod na nawasak. Samantala, sa balita ay binanggit na ang pinakamalaking kalupaan na matatagpuan sa Country B ay bigla na lamang nawala 20 minuto ang nakalilipas at kasama nito ay milyon-milyong tao ang nawawala. Naguguluhan naman ang mga taong nakasaksi ng balitang ito at napapatanong kung ano ang nangyari sa lugar na iyon.
Samantala, ang mga reporter na kanina ay nasa lugar ng exchange meeting ay nagtungo na sa pinangyarihan ng malaking sakuna. Habang ang grupo naman ng mga rebelde na bahagya pa lamang na nakaka-recover sa nangyaring pagsabog sa lugar na kanilang kinaroroonan, nakita nila na nakatayo pa rin doon si Jiang Xi. Kaya tinanong ng dalawang zombie kung bakit niya ginagawa iyon. Nang lumingon naman sa kanya si Jiang Xi, agad nitong sinabi na ang mga tao ay karapat-dapat na mamatay. Hindi naman makapagsalita ang dalawa matapos marinig ang kanyang sinabi kaya nagpatuloy siya at sinabi pa na hindi niya akalain na mayroong pang taong nabubuhay dahil sa kanyang pagkakaalam, tuluyan na niyang pinuksa ang lahat ng mga ito. Samantala, sa likod ng malaking bato na pinagtatagwa ng isa sa mga zombie at ng leader ng mga rebelde, natatarantang. Tinatakpan ni Ashi ang bibig ng kanilang pinuno para hindi sila mapansin ni Jiang Xi. Sa sandaling ito, sinubukang tawagin ni Ashaw ang atensyon ni Jiang Xi upang ibaling ito sa kanila at sinabi pa na nagkakamali siya dahil wala ng mga tao sa lugar na ito at marahil ang kanyang naaamoy ay sila dahil nakikihalubilo sila sa mga tao sa mahabang panahon. Tila hindi naman nagustuhan ni Jiang Xi ang kanyang mga narinig kaya sinabihan niya ito na ipaliwanag ng mabuti ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang papuntahin si Ashaw sa kanya at habang sinasakal pa niya ito, tinanong niya kung bakit siya nakikihalubilo sa mga tao. Habang nahihirapan siyang huminga, ipinaalala niya kay Jiang Xi na kanina lamang ay tinawag pa niya siyang brother. Sinabi naman ni Jiang Xi sa kanya na kung papatayin niya siya ngayon, makagagawa pa siya ng higit pang mga zombies na kanyang nais. Nanginginig naman sa takot si Augie at sinasabing ibang-iba na ang kanyang personalidad ngayon, at tinatanong kung paano nangyari iyon sa kanya. Habang sinasakal pa rin niya si Ashaw, ipinaliwanag niya kay Jiang Xi na nag-overthink lamang siya dahil paano makikipaghalubilo ang mga zombing katulad niya sa mga tao, dahil mako-contaminate ang mga ito. Hindi naman naniniwala si Jiang Xi sa kanyang sinabi kaya sinabihan niya itong patunayan iyon. Dahil dito, itinuro ni Ashaw ang isang direksyon at sinabi na iyon ang pinakamalapit na lungsod dito at mayroon itong populasyon na 70 milyon na tao. Matapos marinig ito, natuwa si Jiang Xi at agad na lumipad patungo sa direksyon na itinuro ni Ashaw. Pagkatapos nito, nanginginig pa rin sa takot si Ashaw at sinabi na masyadong mapanganib ang sitwasyon na iyon. Kasunod nito, dumating ang mga reporter dahil nakita sila ng mga ito. Habang pinagmamasdan ng pinuno ng mga rebelde ang paparating na mga reporter, sinubukan niyang tumayo at sinabi na kailangan niyang makagawa ng paraan upang pigilan si Jiang Xi dahil ang layunin ng kanilang pagre-rebelde ay upang makapamuhay ang mga zombies at mga tao ng magkasama, kaya hindi nila dapat hayaan na makapagsagawa ng higit pang mga pagmasaker si Jiang Xi. Iniisip naman ni Ashaw na ang sinasabi ng kanyang pinuno ay hindi kapani-paniwala dahil sa palagay niya ay wala silang laban kay Jiang Xi. Idinagdag pa niya na walang nilalang sa mundong ito ang makakayang pigilan ito sa kanyang mga balak gawin, kaya iniisip niya na sa loob lamang ng kalahating oras ang lahat ng mga tao sa mundong ito ay mapapaslang na niya. Habang naguguluhan naman ang mga reporter dahil sa mga zombie na kanilang nakikita ngayon, nagsimulang lumapit sa kanila ang pinuno ng mga rebelde. Nang makita nila na siya ay isang tao, hindi na nila siya pinigilan kaya nagsimulang magsalita ang pinuno ng mga rebelde sa harapan ng kamera at sinasabihan ang lahat ng mga manunood na isang nakakatakot na halimaw ang lumabas at kasalukuyang pinapaslang ang mga tao sa isang malawakang paraan. Hinimok niya sila na agad magtago sa mga shelter dahil kung gagawin nila iyon, baka magkaroon pa sila ng pag-asang mabuhay. Nang makita naman ito ng mga manunood, hindi sila naniwala sa kanya at inisip pa nga na ang mga taong iyon ay mga baliw. Samantala, sa isang lungsod, makikita ang mga tao sa gilid ng isang bangin na kasalukuyang nagsasagawa ng isang live broadcast. Sa sandaling ito, sinabi ng tao na kumukuha ng video sa kanilang direktor na ang viewers ay umabot na sa 100,000. Natuwa naman ang direktor sa balitang ito dahil sa mga oras na ito, kinukunan nila ang isang modelong babae. Sinabi pa niya na hindi lahat ng mga tao ay gustong mapanood ang exchange meeting kaya ang karamihan sa kanilang mga manunood ay gusto lamang manood ng mga magagandang babae sa kanilang live stream.
Sa kalagitnaan ng kanilang live stream, ipinakita ng direktor sa kanilang mga manunood ang kanilang produkto at hinimok ang mga ito na bilhin na ito dahil ito ay mura lamang. Habang ginagawa pa niya ito, bigla namang bumagsak si Jiangxi sa malapit, na nagpangyari na mawasak ang lugar na kanyang binagsakan at nagpalipad sa lahat ng mga taong nagsasagawa ng live stream doon. Habang tinatanong pa ng isa sa mga crew ang pagkakakilanlan ni Jiangxi, kinukuhanan naman siya ng isa pang kasamahan nito. Maging ang babaeng modelo ay tinanong din siya kung sino siya at ano ang kailangan niya sa kanila. Matapos niyang sabihin ito, napatingin sa kanya si Jiangxi at sinubukang hawakan siya. Ngunit bago pa lumapat ang kanyang kamay, nagsagawa siya ng pag-atake patungo sa babae na nagpangyari na mawala ang kalahati ng kanyang katawan. Sandali namang natulala ang kanyang kasamahan sa hindi kapani-paniwalang pangyayaring ito. Maging ang mga manunood sa kanilang live stream ay nagulat din, at sa sandaling maunawaan ng kanyang kasamahan na palang na ang babae, halos mapunit ang bibig nito sa pagsigaw. Habang sinusubukan pa niyang humingi ng tulong, hinawakan siya ni Jiangxi at hinayla patungo sa dulo ng bangin. Sa sandaling ito, patuloy pa ring nakukuhanan ang lahat ng mga nangyayari sa live stream. Kasunod nito, nagsimulang mag-ipon ng itim na enerhiya sa kanyang kamay si Jiangxi, at habang ginagawa niya ito, napanood din ni na Blackie ito at naisip ni Ago na iyon ay abilidad ni Blackie. Kaya tinanong niya kung ito ba talaga ang kanilang hari. Ang mga tao namang nakakakita din sa live stream na ito ay napapatanong kung ano ang nangyayari at kung ano ang balak gawin ng nilalang na ito. Kasunod nito, pinakawalan na niya ang itim na enerhiya na ito patungo sa kalapit na lungsod. Matapos mangyari iyon, ang itim na bagay ay nagsimulang kumalat sa buong lungsod. Ang lahat ng madikitan nito ay naglalaho at tanging mga damit na lamang nila ang natitira. Makalipas ang ilang sandali, itinikom na ni Jiangxi ang kanyang kamay. Pagkatapos niyang gawin iyon, nagkaroon ng malaking pagsabog sa gitna ng lungsod na nagpangyari na tuluyang mawasak ang buong lungsod at mapaslang ang lahat ng mga taong naruroon.